So, hi all mga sismars. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video nun content, so this is another full review na naman. But today, let's skip first yung mga Android phone and mag-full review naman tayo ng isang iPhone ulit. So samahan nyo ako mag-full review ngayon and then, while I'm doing that, syempre mag-ayos na ako since ngayon, pupunta kasi kami ngayon sa Green Hills. Ayan, mag-vlog kami ngayon. Habang nag-get ready with me ako, let me go ahead and share you guys my thoughts and also feedback with this iPhone 13. So, this i14 with this iPhone 14. So, this iPhone 14, we purchased this, of course, sa recommended shop natin sa Green Hills, which is CMB Gadgets by Ate Mayet. So, this is worth 21,128 gigabytes. So, again, if you want to purchase this one, you just have to check the description down below. Andyan po yung page ng CMB Gadgets. I-check nyo na lang and mag-message kayo if may inquiry kayo. The one that we have is yung kulay white natin na iPhone 14. So, before we start, let me go ahead and show you guys the quick specification first of this iPhone 14. Mag-moisturizer muna ako saglit before ako mag-apply ng sunscreen. So, habang pinapatuyo natin ito, let me go ahead and show you guys the quick specification of this iPhone 14. So, this iPhone 14 was released way back on September 2022. Pagdating sa size, meron itong 6.1 inches, Super Retina XDR OLED. Sa kanyang body build naman mga sis-Mars, yung front and back nito is glass of course and meron itong aluminum frame. Sa IP resolution, this is IP68, meaning dust tight and water resistant po si iPhone 14 natin. Pagdating sa color reference mga sis-Mars, meron tayong 6 choices. So meron tayong midnight, meron tayong starlight, purple, blue, red, and also yellow. So the one that we have is yung starlight white natin, as you can see. Ayan. So sobrang smooth and keenness itong ating iPhone 14 from CMB. Pagdating sa chipset mga sis-Mars, meron itong Apple A15 Bionic na mayroong iOS 16, upgradable of course sa 18.5. Sa kanya namang storage, meron tayong 3 preference, meron tayong 128, 256, and also yung pinakamataas is yung 512 natin. Sa camera, meron itong dual camera. As you can see, both camera natin is 12 megapixel and cover yan, of course, ng resolution natin na 1080p with 60 FPS. Same with the front-facing camera. Sa selfie camera natin, 12 megapixel din. And then, video recording is 1080p with 60 FPS. Sa dual camera natin, of course, yung 12 megapixel is kasama na dyan yung ultra-wide. And this iPhone 14 is, of course, meron itong cinematic, which is perfect din sa mga gustong mag-vlog dyan. Sa battery capacity, this is 3,729 mAh battery capacity. And pagdating naman sa kanyang charging port, of course, this is still a Lightning USB port. Pagdating sa biometric, same lang biometric natin, Face ID recognition. And lastly, of course, good thing is this iPhone 14 is covered na din or sakop and lastly, of course, this iPhone 14 is covered na ng ating wireless charging, which is yung MagSafe. So 15 watts, alam ko yun. So meron na din siya nun. So okay na, nakapag-moisturizer na ako. After nun is mag-apply na ako ng ating sunscreen. So magsa-sunscreen lang ako. Wait lang. So I'm using Lux Organic. So, going back, so yun natin quick specification dito sa ating iPhone 14. So, let's go ahead and check the features and also settings na din ng ating iPhone 14. Ito yung ating iPhone 14, as you can see kung gaano nga ba ka-smooth yung unit dito sa CMB cellphone, dito sa CMB Gadgets. Ayan. Sobrang linaw at sobrang keenness ng kanilang mga units dito, mga sis-Mars. 128 GB ito. So, check natin yung settings. Ayan. So, as you can see, ayan yung mga games na na-download natin dito. And then, check natin yung settings dito. Ayan. So, iba yung may-ari ng Apple ID nito. Pero, check natin. So, about 18.5. Ayan. And then, let's check the battery health, of course. This is 84%. The camera, set up natin siya sa 4K resolution.
Okay, ayan. And then, display, ayan o. True tone, ayan. So, yan yung ating settings. Check natin yung Face ID. If gano'n nga ba kabilis. Alternate appearance tayo. Ayan. So, yun yung ating Face ID. Try natin. Okay, one more. Try naman natin. Takpan natin ha. Tingnan natin kung mabubuksan natin. Siyempre, may password. Pero try natin siya sa atin. O, diba? So far, mabilis naman yung ating Face ID recognition with this iPhone 14. Okay. Check naman natin yung speaker nito. So, of course, sa Safari muna tayo. So, check naman natin yung speaker nito. Safari muna tayo since hindi pa ako nagda-download ng any apps aside from the games lang. Of course, stories. Ayan. Hello mga susmars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, wait lang, ayusin natin yung settings niya. Ano lang siya eh, 1080p tayo. Then, another unboxing na naman tayo ng isang Android phone. Taas natin brightness. We have here Itel P70 with 6,000 mAh long lasting battery. This is 8GB of RAM with 128GB of ROM. So, this is IP54 already. Ayan. Okay, wet and oil touch control. And good thing about this Android phone is meron na siyang charging case. So, sa charging case natin, this is just, parang siya may power bank. So far, yan yung ating speaker. Check naman natin, real quick lang yung camera nito. Okay. 0.5. Video recording 40K with 60 FPS. Selfie camera. Okay. So, yun lang yung ating camera feature settings with this iPhone 14. Ayan, so if you're going to ask me, Maring Ana, ano ba ang impression mo or feedback mo with this iPhone 14? Well, actually, wala namang problema kay iPhone 14. Pagdating sa kanyang design, sa screen size, ayan, sa camera module, sa camera, sa speaker, and also sa storage, ayan, okay naman siya. Wala naman akong any negative feedback regarding with this iPhone 14. Pero, again, if, syempre, nagbabudget kayo at naghahanap kayo ng, alam nyo na, mas worth it na iPhone, instead of, kasi alam nyo ba na si 14 and also 13 is, wala masyadong pinagkaiba. Pagdating sa storage lang, meron lang onting difference. Sa camera module, ayan, meron lang onting difference. Pero, overall, especially the chipset, ayan, sa camera quality, they actually the same. So, I suggest, instead of, pag nagpupili kayo sa dalawa, 13 between 14. If you're going to ask me, of course, I'll go with 13 na lang. Kasi mura na lang yung 13 ngayon eh. Kasi wala naman din sila masyadong difference ni 14. Pero kung naman ang pinag-iisipan nyo is 14 and iPhone 13 Pro or Pro Max, I'll go with the Pro series or Pro Max series. Kasi meron na siyang triple cameras. Sa 13, parang ang alam ko is parang nasa between 23 or 22. So, 2K difference is actually okay na yon. Kesa na magbibili ka ng 14 na same lang naman ng specs sa 13. Gaming naman mga sis Mars, ayan,
Again, sa gaming mga sis Mars, makikita nyo na din dyan yung gaming natin kasi soon i-upload ko naman yan. Pero, na-experience ko naman na yung gaming experience ko dito sa... na-experience ko naman na yung gaming dito kay 14. Wala naman ako naranasan na lag. Wala ding delay. Ayan. Expect nyo lang na since this is a base model phone, medyo mabilis malobat itong si ating iPhone 14. Kasi meron lang siyang 3,279 battery capacity. So, expect nyo na yan na medyo mabilis siyang malobat. And kung sasabihin nyo naman na mas okay nang bumili ng mga Android ngayon na matataas ang battery. Kasi sasabihin nyo yan na meron na kayo mabibiling Android phone na mid-range or flagship. Meron na nga 21,000 na flagship mga na Android or mid-range lang, sige, sabihin na natin. Meron na kayo mabibili na ganyan mga Android na magaganda ang battery capacity, sasabihin nyo yan. Tapos magaganda ang specs, gaming phone, ayan. Well, actually, this base model phone, pwede naman siya pang gaming, pero hindi ko siya masasuggest na if by any chance na heavy user kayo, like sobrang babad nyo sa gaming. For example, naglalaro kayo ng yung mga mabibigat like Genshin, ayan, yung pangbabadan na mga laro. I cannot recommend this phone, of course. Kasi base model lang to, mababa lang yung battery capacity nito eh. Pero, kung hanap nyo naman is pang matagalan na phone, ayan, pang matagalan na phone ha, yung life talaga yung matagal nyo siya bago palitan, hindi sa battery. Kasi maganda yung screen niya, maganda yung camera niya, maganda naman yung specification niya, well actually, maganda naman yung chipset niya na A15, ayan, and okay naman ako sa experience ko sa kanya sa gaming, kasi hindi naman talaga kasi ako heavy user pagdating sa mga gaming. Ginagamit ko lang talaga yung phone ko, mostly yung mga iPhone ko, sa pang-edit, ayan, pang-posting, social media, and also the camera. Sa gaming kasi ang nilalaro ko lang talaga is Mobile Legends and also yung barilan, nakalimutan ko na, COD, yan. COD lang talaga. Well, ngayon, nagbabalik loob pa lang ako sa Clash of Clans, yan. Yan lang talaga yung mostly na ginalaro ko sa aking phone. Hindi ako masyadong naglalaro ng mga mabibigat na game. Pero if, alam nyo na, medyo sigurista kayo, ayan, pwede naman kayo bumili ng iPhone 13 Pro, ayan, magkano lang ang diferensya, 2K, okay na ako dun. Mag-ipon lang ako ng 2K para mas maganda, triple camera pa, yung magagamit ko. So, yun lang naman mga sis Mars. Again, hindi naman ako pro when it comes sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, of course, with this iPhone. If you're going to ask me, yes, I can still recommend this iPhone 14. So yeah, wala naman sila masyadong difference. So para sa akin, instead of purchasing iPhone 14, I'll go with the 13. Pero if habol nyo is malaking camera lens, ayan. Malaking camera lens, tapos gusto nyo ng ibang kulay. Kasi yan, mayroong isang kulay si 13 wala si 14 eh. Si 13 walang purple. Pero si 14 naman walang pink. So yun lang naman. Wala namang masyadong So for me, instead of purchasing 14, I'll go with 13. So honest lang yun. Kasi bakit ko naman nire-recommend yung iPhone na parehas lang naman ng chipset, parehas lang naman ng camera feature, parehas lang naman ng battery, parehas lang naman ng size. Yan. So yun lang naman mga sis Mars. Again, nasa sa inyo pa rin naman yan. I'm just sharing you guys my thoughts and feedback with this iPhone 14. Again, don't forget to follow me on my TikTok account, A.Stories. See you ulit sa ating next na full review and abangan nyo yung ating camera review with this iPhone 14.